Eto ho, Manong. Iyon na po, sukli. Mababang boses na sabi ni Karina sa tricycle driver nang magabot ng pamasahe. Salamat sa iyo, Iya. Naway pagpalain ka ngayong araw. Isang ngiti lamang ang ginawa ni Karina sa tricycle driver. Sa ilalim ng sikat ng araw na tumatama sa balat ng dalaga, bitbit niya ang sarili. Kaharap ang isa sa pinakamalaking kumpanya ng bansa. Napalunok siyang pumasok. Isa si Karina sa mapalad na natanggapin ang insan sa isang job fair na ginawa ng nasabing kumpanya. Sobrang excited niya at hindi na nakatulog. Pagkaapak ng kanyang paa sa loob ay agad na namangha ang kanyang mga mata sa nakita. Wow, ang yaman talaga ng may-ari nito. Mukhang modern, elegant pero minimalist ang style. Ay, at isa ako sa mapalad na magtatrabaho rito. Adya, Karina. Kabado man ngunit hindi yun pinahahalata ni Karina sa mga nakakasalubong. Isang babaeng di nalalayo sa kanyang edad ang nagpakilalang isa sa trusted personal ng kumpanya. Inikot si Karina sa buong building. May mga instruction rin habang hinihintay ang pagdating ng may-ari ng kumpanya na siyang pagsisilbihan ni Karina. Miss Mariana, kaano-ano niyo po yung may-ari rito? Boyfriend niyo po? Asawa? Hindi mapigilang itanong ni Karina. Natawa naman sa kanya ang babae. Napakadaldal mo pala. Mukhang hindi maboboard ang CEO sa'yo. Babli ka. Anyway, the owner of this company isn't my boyfriend or husband. He's my cousin. First cousin. At sa akin niya muna pinaasikaso ang company niya while he's finishing his third degree in the US. Ngayong graduated na siya, he wants to take over the company personally. Ah, kaya po pala. Pero mabait naman po siya, di ba? Hindi siya asungot. Like, ano po, antipatiko? Curious na muling tanong ni Karina. Medyo pero mabait siya. May times lang na may init ang ulo nun, ha? Ayaw rin nun sa madaldal. Tsaka huwag ka mag-alala. Di yun na nga higat. Tumawang babae kay Karina. Nagiting aso na lamang ang dalaga habang iniisip kung paano nga pa sila magkaka-get along ng kanyang boss kung ayaw nito sa maingay. May tanong ka pa ba, ha? Ano po sana? Kung there he is. Pagsabat ng babae kay Karina. Napatango-tango na lamang si Karina nang hindi matapos ang sasabihin dahil sa biglang pagsabat ng babae. Napalingon na rin siya tuloy sa tinitingnan ng babae. Hindi niya makita ang lalaking napapaligiran ng mga security nito. You're late again. May inis ang boses ng babae na kinausap ang lalaking nasa gitna ng mga security nito. Oh, please, Mariana. Ilang minuto lang ako na late. Sagot nito sa baritonong boses. Shh, hindi bali na nga. Iritado lang sabi ng babae. Anyway, this is Karina Mendoza, your personal assistant. She'll be the one assisting you in everything you needed. Karina, my cousin, the owner of this company. Ivan. Ivan Areston. Halos naisihin na ni Karina na lumubog sa kinatatayuan ng makita ang mukha ng kanyang magiging amo. Ang ex niya. Nagkatitigan silang dalawa at halos isa-isa nang nagpa-flashback kay Karina ang lahat mula sa nakaraan nila ni Ivan. Ngumisi ito sa kanya. Ngumisi ito sa kanya. Nagpuyos naman sa galit si Karina na nakatitig dito. Miss Mariana, pwede po bang mag-back out? Mag-janitor na lang po sana ako. Nilingon pa ni Karina ang babae upang ipaalam na seryoso siya. Pero ito ang ina-applyan mo sa... Pwede hubang bawiin? Halos magmakaawa ang boses ni Karina. Kumunot ang noo ng babae kay Karina. Why? Can you give me a reason? Bakit bigla nagbago ang desisyon mo, ha? Napabaling sa ibang tingin si Karina. Oo nga naman, Miss Karina. Bakit nga ba? I'm your boss. I should know. Why? May diin pa ang huling salita nito sa dalaga. Pailalim na tinitigan ni Karina si Ivan. Nakangisi lamang ito sa kanya na ani mo naman ay nanghahamon. Kuyum ang kamao ng dalaga. Ano nga bang idadahilan niya? Ex niya. Ang boss niya. Malalim na napabuntong hininga si Karina. Kailangan niya ang trabaho. Ngunit makakapagtrabaho nga ba siya sa lagay na ang boss niya ay ang ex pa niya? Karina? Patanong na tugon ng babae.
Napalingon si Karina sa babae. Tatanggapin ko na lang po. Sayang naman. Malaki rin po yung sahod. Kalimutan na lang po natin na sabi ko yun. Okay, then it's all settled. Mauna na ako sa inyong dalawa at marami pa akong aasikasuhin sa pag-alis ko dito. This company is all yours now, Ivan. May ngiting umalis ang pinsang babae ng binata na natiling hindi kumikibos si Karina. Kitang-kita ng dalaga ang pagtitig ni Ivan sa kanya. It's nice to see you around, Rin. Malambing ang pagkakasabi ng binata na nagpanting sa tenga ni Karina nang muling marinig ang palayaw nito mula sa bibig mismo ng kanyang ex. Matalim siyang tumingin kay Ivan. Oh, please, drop the act like we care. Hindi kita kilala sa trabahong to. Let's just be professional. Me as your personal assistant, and you as my boss. Okay? Tinawanan siya ni Ivan. What makes you think that I'll say yes to you, Rin? You never change. You're still the pasty baby. Naduro ni Karina si Ivan sa dibdib sa inis. Hoy, ang kapal ang mukha mo. Don't you ever call me baby when I don't even know you. Di kita kilala. Okay, Rin. Pero hindi magbabago na tawagin kitang Rin. So she'll start our work with X agenda, baby? May bahid na pang-aasar ang boses ni Ivan bago nakapamulsa na naglakad. Naiwan si Karina na hindi makapaniwala sa sinabi ng binata. Kuyom ang kanyang kamao habang nakasunod dito. Hindi niya inaasahan sa sobrang liit ng mundo. Kailangan pa nilang magtagpo ng kanyang ex na dinaig pa ang multo at bula ng maglaho. Ang kapal na mukha ng lalaking yun. Akala mo kung sino? Bakit pa kami nagkita ulit? Uso ba comeback? Nek-nek niyan. Hindi kami magkakambak. Sinusumpa ko yan. Nakakainis. Ang liit na nga ng mundo. Pinagtatagpo pa kami, nakakainis. Bulong ni Karina sa sarili habang nakasunod sa binata. Pareho silang nakatayo ngayon sa harapan ng nakasarang elevator. Wala ni isa sa kanilang dalawa ang nagbubukas. Inabala naman ng dalaga. Ang tingin na animoy, wala siyang napansin. Pindutin mo ang elevator. Malalim ang boses ni Ivan. Lumingon naman si Karina. Tinuro ang sarili. Ako? Ako pala kausap mo. Akala ko may katabi ka dyan. Pinindot ng dalaga ang button upang bumukas ito habang naghihintay sila ay nakaisip ng paraan si Karina na inisin ng binata. Akala ko kasi auto-smart yung elevator mo. Ang laki kasi ng kumpanya mo. Lihim na napangiti si Karina sa mga pinagsasasabi. Napansin niyang magsasalita sana si Ivan nang biglang tumungo at bumukas ang elevator. Oh, andyan na ang cheap elevator mo. Narinig pa ni Karina ang pagbuntong hininga ni Ivan sa kanya bago ito pumasok sa loob. Tahimik ang dalawa na nakasakay sa loob. Walang kibuan o kahit simpleng kilos man lang. Taas noong nakatayo si Karina sa tabi ni Ivan. Distansya siya sa binata na animoy. May sakit ito. How's you? Dinig ni Karina na tanong ni Ivan sa kanya. Nagbingi-bingihan siya at inabala sa pagtingin sa paligid ng elevator. Kahit wala naman talaga siyang interes roon at sinasadya lamang iyon upang hindi makausap ang ex niya. You know, we can be like this forever, Rin. Dagdag ng binata. I'm your boss. Lumingon si Karina at peking ngumiti. Ako pala kausap mo? Karina kasi pangalan ko. Tsaka sir, Karina po. Hindi Rin. O ano pa man. Ako po si Karina, sir. May riin ang huling salita. This is not funny, Rin. Karina. May inis nitong sagot. Joke po ba yung sabi ko? Patawang tanong ni Karina. Malalim na lamang na napahugot ng hininga si Ivan sa asta ni Karina. Let's just work professionally, sir. Hindi kita kilala. Hindi mo rin ako kilala. Seryosong sabi ni Karina. Hindi niya nais pang magkakoneksyon kay Ivan. Ngunit gusto niya ring iparamdam sa binata ang magpahanggang ngayon na sakit sa kanyang dibdib. Hindi na mawari kung bakit ito umalis nang walang paalam. Walang sinabi kung saan pupunta at kailan babalik. Walang kapaliwanagan. Napaismid na lamang si Ivan sa naging tura ni Karina. Pagtunog ng elevator, tanda na nasa tamang floor na sila, ay naunang lumabas si Karina kaysa sa binata. Magkasunod lamang silang pumasok sa opisina nito. Kung may kailangan po kayo, sir, sabihin niyo lang po ako.
Profesional ng ngiti ni Karina sa binata bago lumabas ang opisina nito at umupo sa desk niya sa labas. Nanatiling tahimik si Karina. Hindi rin maiwasang malingon sa pwesto ni Ivan. Walang pinagbago sa bulto ng katawan nito. Mas lalo lamang gumwapo sa kanyang paningin. Hi! Ikaw ba ang new assistant ni Mr. Rereston? Napabaling si Karina sa boses na nagsalita. Isang babaeng naka-corporate clothes ang nakangiti sa kanya. Napatango-tango naman si Karina. Maganda ang babae. Makinis at tuwid ang buhok. Ako nga pala si Zoe. Isa sa employee sa financial department. Anyway, nice meeting you Karina. Okay, nice meeting you Karina. Anyway, sabi ka sa amin mamayang break time. Okay lang ba? No worries. Mababait ang mga kasamahan natin. Anyaya ni Zoe kay Karina. Ngumiti naman ang dalaga. Sige ba? Wala pa akong kilala sa trabaho. Kakapasok ko lang rin kasi ngayong araw. Salamat sa invitation, Zoe. Bahagyang natawa ang babae. Nagtaka tuloy si Karina kung may nasabi ba siyang nakakatawa. Napansin niyo agad ng babae, kaya napatigil ito sa pagtawa. Sorry, natawa ako sa sinabi mo. Mababait naman ang iba dito sa company. Pamilya na kami. Kaya kung may bago man na salta, welcome sa amin kahit janitor pa ang trabaho. Pahayag ng babae. Salamat. Excited na ako makilala mga kaibigan mo. Tugon naman ni Karina. Hindi ka magsisisi. Tuwa ito at nagpaalam na upang bumalik sa department nito. Inabala naman ni Karina ang sarili sa pag-line up ng mga importanteng schedule ni Ivan. Detail by detail ang pagbasa niya at pagsaayos upang walang aberya o kaguluhan. Nang muling napabaling si Karina sa opisina ni Ivan, ay muli na naman siyang napasimangot. Hindi pa rin siya makapaniwalang sa mga susunod na araw ay kailangan niyang magtrabaho ng ganun kalapit sa binata. Gusto sana ni Karina ang mag-resign ngunit kailangan niyang makausap ang pinsan nito na nag-hired. Ang malaking problema ni Karina ay baka wala na sa kumpanya ang pinsan ng binata. Padabog tuloy na kinuha ni Karina ang sticky notes at kung ano-anong isinulat roon. Gusto niyang asarin ng binata tipong ito na mismo ang susurrender at itatapon siya palabas sa kumpanya. Ngunit di niya alam paano sisimulan gayong halatang walang pakialam sa kanya si Ivan. Casual nga lang siya nitong kausapin kanina na parang wala silang naging past na dalawa. Nakamove on na kaya siya? Nga naman, ilang taon na yun. Ako lang ata itong di na umuusad sa traffic kasi umaasa. Hoy, Karina, bastos ng bibig mo. Bakit naman tayo aasa? Naiinis na paratang ni Karina sa sarili. Sinampal-sampal pa niya ang pisngi upang matauhan. Mas lalo lamang tuloy na nainis si Karina nang mahuli ng binata ang kanyang tingin. Halos hindi maialis ni Karina ang mga mata niya dahil tila ba nakandado ito sa mga mata ni Ivan. Napalunok tuloy si Karina at ninais na lamang magpalamon sa lupa. Dumating ang break time at sinundo si Karina ng babaeng nagngangalang Zoe. Ang babaeng kumausap sa kanya kanina. Nasa iisang malaking table silang magkakakilala. Nahiya ng una si Karina dahil sa mula iyon halos sa department ni Zoe lamang. Ngunit nakahinga lamang ng maluwag nang hindi siya naitsapwera sa usapan. Nga pala Karina, ikaw lang ba mag-isa sa buhay? Tanong ng lalaking katrabaho ni Karina. Wala na si Mama. Kamamatay lang 2 buwan na ang dumaan. Sagot ni Karina. Hoy Jefferson, kung ano na tinatanong mo? Pasensya ka na Karina ha. Itong lalaking to, may masabi lang. Napailing na sabi ni Zoe kay Karina. Ano ka ba Zoe? Okay lang. Hindi naman na big deal sa akin. Kailangan mag-move forward kahit masakit. Tsaka okay na rin ako. May kurot pa pero carry na buhatin. Ngumiti si Karina at nagpatuloy sa pagkain. Oo nga pala, ang laki mo, Karina. Ikaw ang unang nakamit kay Mr. Ariston. First time nag-mauwi dito after years na nasa ibang bansa. Si Miss Mariana lang kasi naging kasama namin dito. Siya ang acting president. Pero mabait naman sila lalo na si Miss Mariana. Si Mr. Ariston lang hindi namin alam. Mukhang intimidating. Salaysay ng isang babaeng katabi ni Zoe. Intimidating? Tanong ni Karina na animoy may bumara sa kanyang lalamunan. Lihim na napatawa si Karina. Hindi naman mukhang di intimidating si Ivan. Sabi ng dalaga. Ivan?
Sabay na napasabi ng mga kasama ni Karina sa table. Ayun ang name ni Mr. Ariston? Tanong ni Zoe. Na kay Karina ang mga mata nila. Napatanga naman si Karina. Nadulas pa siya ukol sa ngalan ni Ivan sa mga katrabaho. Ha? Ano? Yun ang narinig ko kay Miss Mariana. Hindi ako sure kung tamang dinig ko. Pagdadahilan na ni Karina, nais na lamang niyang magpalamon sa lupa upang hindi na kailanman pa makita mga katrabaho. Nadulas siya ngayon. Hindi na niya alam baka sa susunod kung ano masabi niya tungkol sa kanilang nakaraan. Assistant ka na sir, di ba? Coverage mo ng trabaho mo, personal life niya? Tanong ng katabing babae ni Karina. Napaisip si Karina. Hindi niya alam kung ano nga bang trabaho niya. Kung damay ba ang buhay ng binata. Baka tuluyan na lamang siyang gumawa ng resignation letter kahit first day pa niya ngayong araw. Hindi ko alam. Kabadong natawa na lamang si Karina habang sa kanya na nakatitig ang mga kasama. Hindi ba? Sabay kayo ni Sir kanina na umakyat dito. Di ba siya nakipag-usap sa'yo? Tanong naman ng isang lalaki. Hindi ah. Di naman siya nagtanong. Baka kung ako nagtanong sa kanya, isipan pa nun na sip-sip ako. Depensa ni Karina sa sarili. Kahit na siya mismo ang ayaw maka-interact ang binata. Nang matapos ang oras ng break time, may agad na pumanhik na pabalik ang mga kasama ni Karina sa kanilang department. Naupo na si Karina at muling binaling sa mga papel na nasa mesa ang atensyon. Mga papers iyon na kailangan ng atensyon ng binata. Kinuha niya iyon isa-isa at sandaling binasa. Napapakunot noon na lamang siya sa mga papel. Kumain ka na? Rinig niyang tanong. Napaangat ng tingin si Karina at halos manlabo ang mga mata nang makita si Ivan sa kanyang harapan. Nakapamulsa ang isang kamay nito at diretso sa kanya ang mga titig. Naturo pa ni Karina ang sarili. Ako? Sabay lingon ng dalaga sa likod at tabi. Narinig niya ang pagtawa nito ng mahina. May katabi ka bang hindi ko nakikita? Sumandal pa ang binata sa kanyang desk. Napairap na lamang si Karina. Ano bang pakialam mo? Mind your own business nga. Di kita kilala. I don't talk to strangers. Nagkibit balikat ang binata sa dalaga. Okay, miss. I don't talk to strangers. Since when did I became a stranger to you, ha? Napakagat ng ibabang labi si Karina dahil sa paraan ng pagkakatanong ni Ivan. Taas na o siyang tumitig dito. Since I don't know, tigilin mo nga ako. Sagot ni Karina. Tumayo si Karina at inilapag sa mga kamay ni Ivan ang mga patong-patong na papel. Oh, ayan, trabaho mo. Sabi ng dalaga at muling umupo. Nag-focus na lamang siya sa buong atensyon sa harap ng monitor. Buong araw na di pinansin ni Karina si Ivan na kahit ilang beses na itong sumubok na kausapin siya. Nakikipagmatigasan siya hanggang sa mainis na ito at sipain siya paalis sa kumpanya. 10:00 nang makalabas si Karina sa trabaho. Rush hour na ng mga oras na iyon at alam niyang pahirapan ang paghahanap ng sasakyan. Ilang minuto nang nakatayo si Karina sa labas ng kumpanya nang may humintong sasakyan sa kanyang harapan. Bumaba ang bintana nito at sumilip si Ivan. Sandaling napatitig si Karina sa binata dahil kahit buong araw na itong nabugbog sa first day nito sa kumpanya, ay gwapo at di naambunan ng salitang Haggard. Iatid na kita rin, sabi nito. Napabalik naman sa realidad si Karina at ngumiwi. Excuse me? Bumuntong hininga ito. Iatid na kita sa inyo. Ayoko nga, mariing sagot ni Karina. Rusher ngayon, makakauwi ka kaya sa ganyang sitwasyon? Traffic at maraming nagsiuwian kaya matatagalan ka pa. Paliwanag ni Ivan. So, bahala na. Kesa naman sa sumakay ako sa bulok mong sasakyan. Mariing napahugot ng hininga si Ivan dahil sa asta ni Karina. Rin, please. I'm just trying to help you. Makinig ka. I don't need your pity. Sapat ng dalaga. Umiwas ng tingin si Karina at piniling huwag pansinin si Ivan. Maya-maya pa ay narinig niya ang pagbukas ng pinto sa sasakyan, tandang bumaba ang binata. Karina, I know you're mad at me. Bumaling ng tingin si Karina. Buti alam mo, malis ka na. Uulan na at wala ka pong masasakyan. It's either you'll let me drove you to your place or
I'll stay here and wait until you find a taxi. Sabi ng binata. Umingos lamang si Karina. So stubborn. May sinasabi ka? Natawang umiling. Wala, ma'am. May naalala lang ako. Mind your own business nga. Inis nitong sabi kay Ivan. Tinaas ni Ivan ang dalawang kamay hanggang dibdib at kumisi. Sorry, okay? Sorry. Mainit ang ulo mo sa akin. Isa nakakainis ka. Anong gagawin ko? Tatawa? Hilo ka ba? Iritadong sagot ni Karina. Okay, okay. Sorry, ma'am. Patawad. Inirapan niya ito at bumaling sa ibang direksyon. Sungit mo ba rin? Natatawang komplimento ni Ivan. Pinabayaan ni Karina na magsalita si Ivan sa kanyang tabi. Panay para siya sa mga nagdaraang taxi ngunit pare-parehong may mga sakay na at di na tumatanggap ng pasahero. Malas ka talaga. Naiinis na sabi ni Karina. Napakunot tuloy si Ivan. Oh? Ikaw, first day ko sa trabaho tapos ikaw pa ang boss ko. Ngayon naman halos ayaw huminto ng mga taxi. Puno ka ng malas eh. Saad ni Karina. Humagalpak lamang nagtawa si Ivan na animoy nagpapatawa talaga si Karina. Mas lalo lamang tuloy na inis si Karina dahil sa naging reaksyon ng binata. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Tanong ni Karina. Umaarko pa ang kilay. Bumaling ng tingin si Ivan kay Karina. Tigil ang tawa. Huwag kang susunod sa akin. Naiinis na sabi ni Karina at agad naglakad palayo kay Ivan. Ngunit sa kamalas-malasan niya'y bumuhos ang malakas na ulan at malakas na lamang napamura si Karina. Rain, please, halika na. Ihahatid na kita. Pamimilit na ni Ivan sa kanya. Malalim na napabuntong hininga si Karina at bumaling sa binata. Fine, pero huwag mong iisipin close na tayo. Lumakad si Karina sa passenger seat at umupo. Hinintay na makapasok na rin ang binata sa sasakyan. Napayakap sa sarili si Karina dahil na rin sa lamig. Medyo nabasa siya sa ulan kanina. Lumakas ang ulan, sabi ng dalaga. Napansin naman ni Ivan ang panghinginig ng katawan ng dalaga at pinatay ang aircon ng buong sasakyan. Much better? Tanong nito. Yeah, salamat. Ang lamig eh. Sagot ni Karina. Tumango lamang si Ivan at may inabot sa likod. Isang jacket na binigay agad ng binata kay Karina. Napatitig naman si Karina sa jacket. Isuot mo. Saad ni Ivan. Napakagatlabi na lamang si Karina at inabot ang jacket at isinuot. Saan kita ihahatid? Sa dati pa rin? Tanong ng binata. Pinaandar na ang sasakyan. Kay Lola Matilda pa rin. Okay, mag-seatbelt ka. Matagalan tayo sa daan, traffic na yata sa dulo. Okay lang sa'yo? Tanong ni Ivan. Wala naman akong choice. Salamat. Sagot na ng dalaga. Nagsumiksik na lamang siya sa gilid ng pinto at hindi na nagsalita. Hindi niya magawang ibuka ang bibig. Tahimik lamang silang dalawa hanggang sa makarating sa lugar kung nasaan nakatira si Karina. Nag-aabang na sa pinto ang kanyang Lola Matilda. May payong sa kamay. Tumila na rin ang ulan kung kaya'y hindi na yun kailangan pa. Magandang gabi, Lola Matilda. Bati ni Ivan nang makapasok sa bakuran ni Karina. Nako, ikaw na ba yan, Ivan? Ang gwapo mo lalo, iho. O halika, pasok. Kailan ba kayo nagkabalikan ni Karina? Nanlaki ang mga mata ni Karina sa narinig. Lola? Lola Matilda, hindi po kami nagkabalikan ni Karina. Sagot naman ni Ivan. Nagtataka na nababaling ang matanda sa dalawa. Ngumiti naman na naiilang si Karina sa kanyang lola. La, hindi kami nagkabalikan ni Ivan. Pagtatama ng dalaga. Oh, akala ko pa naman ay nagkabalikan kayo ni Ivan, apo. Naku, alam mo ba, Ivan, ito nga po ko eh. La, tara na po sa loob. Pagsabat ni Karina sa kanyang lola, bumaling siya sandali kay Ivan. Salamat sa paghatid. Ngumiti lamang na napatango ang binata bago tumalikod at sumakay muli sa kanyang sasakyan. Bumusina na muna ang binata bago tuluyang umalis. Pagkapasok ni Karina kasama ang kanyang lola sa loob ng kanilang tahanan, ay agad na putakte ang dalaga ng tingin. Ngumisi lamang siya at nag-iwas na matanong. Hanggang sa makorner siya ng kanyang lola sa kusina habang hinahanda ang kakaining hapunan. La,
Tapatin mo nga ako, Apo. Bakit kayo magkasama ni Ivan? Nandiligaw ba ulit? Curious na tanong ng matanda. Po, halos pasigaw na tugon ni Karina. Oh, bakit ganyan ang reaksyon mo? Tama ako. Ngumiti na nangaasar ang kanyang lola. Akala ko ba, ayaw mo na siya. Hindi makapaniwalang natawa si Karina at umupo sa lamesa. Lola, hindi po kami nagliligawan. Siya po ang boss ko sa kumpanya na na-applyan ko. La, nagulat nga po ako eh. Gusto ko sanang mag-resign na. Ano? Nahihibang ka na ba, Apo? Sayang ang opportunity mo. Hindi naman porket siya ang amo mo eh. Aalis ka dahil sa history nyo. Nagulat na sagot ng lola ni Karina. Napasubo na lamang ng kanin sa bibig si Karina. Siyempre hindi niya kaya dahil hanggang ngayon, apektado pa rin siya sa pagkawala ng binata nang hindi nagsasabi kung saan paroroon. Kasi naman lola, ay nako Karina, ikaw lang itong hindi makausad. Mukhang masaya naman na si Ivan. Sadyang malisyosa ka lang kasi kaya hindi mo alam kung okay ba kayo o ano. Puna ng matanda kay Karina. Napasimangot na lamang si Karina na napatingin sa kanyang lola Matilda. Nahirapan siya tuloy ngumuya sa pagkaing nasa bibig. Nais niya sanang magprotesta ngunit totoo naman ang sinabi ng kanyang lola Matilda na magpahanggang ngayon ay umaasa pa rin siya. Lola naman, hindi ganun yun no? Pagtanggi ni Karina. Nakanguso siyang sumusubo ng kanin at ulam. Hay nako, Apo. Kilala na kita. Ano bang pumipigil sa'yo kung gusto mo nang umalis? Tanong ng lola ni Karina. Sandaling napatigil sa pagkain si Karina. Napaisip siya. Saan nga ba siya nagagalit? Oh, natahimik ka iha. Tanong ng matanda. Umaling si Karina at pinagpatuloy ang pagkain. Wala, Lola. Gutom lang ata ako. Ikaw talaga. Mahuli na lahat, wag lang ikaw. Natatawang sabi ng matanda. Gumuso tuloy muli si Karina sa kanyang lola Matilda. Kung magsalita ito ay tila tropa lamang sila ng kanyang apo. Lola naman, ayoko na sa kanya no? Pagtatanggol ng dalaga sa sarili. O siya, sige, ayaw mo na. Pwede ka naman siguro mag-resign agad. Gusto mo, sabihin ko na uuwi tayong probinsya para payagan ka. Sulsol ng matanda. Lola, hindi po ganun. Kasi naman ano eh. Ano ba? Napakagatlabi na lamang si Karina. Hindi niya alam kung anong idadahilan. Bakit nga ba hindi niya gawing bukas? First day ko ngayon la. Gagawin ko bukas. Hinahamong sabi ng dalaga. Hindi para sa kanyang lola kundi para sa sarili. Tumatawa na lamang ang matanda sa dalaga. Napasimangot tuloy si Karina habang nagpatuloy sa pagkain. Inisip na agad ng dalaga ang paggawa ng resignation letter mamaya at ibibigay niya bukas. Hindi baling maghanap na lamang siya ng bagong trabaho kesa ma-involved na naman sa ex niyang. Di pa siya move on. Malalim na napahugot ng hangin si Karina nang makapasok sa kwarto. Napasandal siya sa likod ng pinto at lihim na nagsisisigaw. Naiinis siya dahil kampi pa ni Ivan ang lola Matilda niya. Palakad-lakad si Karina sa kanyang silid habang nag-iisip ng hindi niya matukoy. Nasa dulo ng kanyang dila ngunit hindi niya alam ang sasabihin sa resignation letter. Wala naman siyang maiisip na idadahilan. Hindi naman niya pwedeng ayaw niya makatrabaho si Ivan dahil hindi pa siya makamove on. Napasubsob na lamang siya sa kanyang kama na nakadapat na iinis. Tumihaya siya at nag-iisip ng dahilan. Hanggang sa bunutan na niyang sarili dahil wala talaga siyang mapigang irarason. Nai-imagine na niya ngayon pa lamang ang pagkunot ng noo ni Ivan kung sakaling ang irarason niya ay hindi pa siya nakaka-move on para sa resignation letter niya. Ilang beses na nagpagulong-gulog si Karina sa kama nito. Napahilamos na lamang ang dalaga nang mapadako ang tingin sa maliit na orasan sa tabi. 11:00 na ng gabi, ngunit tirik na tirik pa rin ang kanyang mga mata. At talagang si Ivan pa magiging rason ng kapuyatan ko. Inis na sabi ni Karina sa hangin. Pinilit ni Karina na makaidlip kahit ilang oras lamang. Kailangan pa niyang pumasok sa trabaho at mukhang kailangan siya na ang gumawa ng paraan
o panahon na ang magdidikta kung paano siya aalis. Kinaumagahan ay 1 oras lamang ang naging tulog ni Karina. Pagod na pagod siyang bumangon at nakasimangot na lumabas ng kwarto. Maaga siyang bumangon at mas naunahan pa ang kanyang lola na magising. Nag-init lamang siya ng pangkape. Nakabusangot siya buong oras na paggugol niya. 7:30 nang pumasok si Karina. Sinalubong naman siya ng security sa entrance ng building. Bumati siya at diretsong pumasok sa loob. Sa kanyang desk na lamang nakaidlip muli ang dalaga. Hanggang sa nagising na siya dahil sa ingay ng paligid. Ginusot niya muna ang mga mata. Kaagad na paayos si Karina nang maalala kung nasaan siya. Natampal na lamang niya ang mukha nang maalala na nasa opisina na siya. Tiningnan niya muna ang mukha bago inayos ang nayuping mga papel sa mesa. Napabaling siya sa tabi at nakitang abala na sa trabaho ang lahat. "Good morning, Miss Mendoza." Bati ng isang babae na kalalapit lamang. Hi." May nilapag ito sa kanyang mesa. Isang maliit na platito na naglalaman ng turon at isang kape. Nanlaki ang mga mata ni Karina sa nakita. Para saan to?" Naguluhang tanong ni Karina. Yan ba? Pinabibigay ni Sir Ivan. Mukhang puyat ka raw kaya sabi niya iapat ko sa'yo. Napakurap-kurap naman si Karina sa sinabi ng babae. Napabaling siya sa hindi kalayuan na opisina ng binata. Pabalik sa platito na nasa harapan. Nagdalawang isip pa siya na kunin niyon. Hanggang sa matalo na lamang rin siya ng takam sa turon. Lalo na't paborito niya itong merienda. Natakam siya sa itsura nito na balot-balot sa asukal. Hindi maiwasang mapangiti ni Karina nang kumagat siya at nalasahan ng walang pinagbagong paborito niyang lasa. Napabaling siya sa opisina ng binata at hindi maiwasang mapangiti na. Kahit halos isumpanan niya si Ivan nang huli silang nagkita, ay hindi pa rin ito nakalimutan ang mga paborito niyang pagkain. Nang matapos makain lahat ni Karina ang turon, ay nagdalawang isip pa siya kung magpapasalamat pa tumingin ng dispensa sa naging asta niya mula sa kanilang unang pagkikita. Isang malalim na pagbuntong hininga ang kanyang pinakawalan bago tumayo at naglakad patungo sa opisina ng binata. Halos lumabas ang kanyang puso sa lakas ng kabog nito na animoy pilit na lumalabas sa kanyang dibdib. Kumatok si Karina bago marahang pumasok sa loob ng opisina. Hindi na muna siya nagsalita nang mapansing abalang binata sa kausap nito sa laptop. Nang mapansin niyang natapos na iyon, ay agad siyang ngumiti at malalim na humugot ng hangin. "Yes?" Tanong ni Ivan sa kanya. Ano kasi?" Panimula ni Karina. Umarko pataas ang kilay ni Ivan sa asta ni Karina. "Kasi?" Tanong muli nito. Hihingisan ako ng pasensya sa'yo." Pagpatuloy nito. "Oh, saan?" Sa yung nga, mga sinabi ko sa first day. Kahapon ba? Napakagatlabi nitong sabi. "Yun ba?" Ngumisi si Ivan. "Oo nga. Ang kulit ha." "Wala yun. Nasanay na ako." Sabi ni Ivan. Napabaling sa kanya buong atensyon ng binata. Puno iyon ang paghihintay sa nais sabihin ni Karina. Wala." Pag-iling nito. "Yun lang talaga ang sasabihin ko. At saka, huwag kang aasa dahil lang sa sinabi kong sorry friends na tayo, no? Never." Bahagyang natawa si Ivan sa dalaga. "I'm not asking you. Thought if you want." "No, yuck. Ex-lovers can be friends, no?" Mariing pagtanggi ni Karina. "Did we broke up?" Biglang tanong ni Ivan na nagpapako sa mood ng dalaga. "Bakit? Sino ba yung umalis at hindi nagpaalam? Sino ba yung naglaho at hindi na nagparamdam muli? Hindi ba ikaw? Wala lang tayo. At malabo nang may tayo pa." Naninigas na sabi ni Karina sa binata. Pinipigilan ni Karina na huwag umiyak o masaktan, lalo na at nasa opisina sila. At hindi malabong may mga makakita sa usapan. "Karina, it's not..." "Huwag na. Tapos na rin eh. Patagal naman na tayong wala. Bakit may kailangan pa bang maungkat? Trabaho na lang. Boss kita. Sekretarya mo ko." Pagbutol na ng dalaga sa usapan.
Disappointed na napabuntong hininga si Ivan sa naging asta ng dalaga. Ngunit hindi niya rin ito masisisi. Alam niyang may kasalanan siya at hindi yun kayang ibalik niya salitang, sorry na lamang. Okay, it's your choice not mine. Let's take this as professionalism. Kilala kita dahil sekretarya kita at hanggang doon na lamang yun. Tura ni Ivan sa dalaga. Napasinghap naman si Karina. Hindi na maintindihan kung bakit bigla siyang nakaramdam ng pagkirot ng kanyang puso. Tila ba kinurot iyon at piniga. Tumango-tango na lamang si Karina bago nagpakawala ng malalim na paghinga. Babalik na po ako sa mesa ko, sir. Paalam ni Karina na may pagkautal pa. Isang maikling tango lamang ang ginawa ni Ivan kay Karina. Napakagatlabi naman si Karina na umalis at naglakad pabalik sa kanyang office desk. Tinuon na lamang niya ang atensyon sa ginagawang mga papel na itinambak na lamang sa kanyang mesa nang makabalik siya. Maghapon nang matapos na ni Karina ang kanyang pinagkakabalahan. Medyo sumama na kaunti ang kanyang loob dahil sa pagsang-ayon na lamang ni Ivan sa kanyang sinabi. Nais na nga sa pakin ni Karina ang sarili lalo na at pinangako niyang gagawa siya ng paraan upang makaalis at hindi masaktan o umasa. Gulong-gulo na ako. Bakit pa kasi sa lahat na magiging boss ko? Ex ko pa. Sa dami ng tao sa mundo. Para ganito kami kadaling magkita. Kainis. May inis na sabi ni Karina sa sarili. Abala siya sa pag-stapler ng mga papel at isa-isa itong inaayos sa pagkakompile sa mga designated areas nito. Bala ko namang mag-resign. Yun ang goal. Pero bakit nang kikirot ang sakit? Nakakainis talaga. Ano na, Destiny? Masaya ka na? Pigil na galit ni Karina. Napanguso na lamang si Karina sa dami ng kanyang problema. Dumagdag pa ang ex niyang. Hindi siya pinapatahimik. Karina, let's go. Napaangat ang tingin ni Karina dahil sa boses ni Ivan. Seryoso ito at walang bahid ng biro o pang-aasar. Bahagyang nagulat si Karina sa biglaang pagtayo ng binata sa kanyang harapan. Nakapamulsa ito at seryoso ang tingin. Saan po tayo? May bahid na pagkagulo niya sa kanyang boses. I have an important call from the shipping company. There's a problem from the early ship out. I need to be there for the inspection. Sagot nito. Kaagad na napatayo si Karina at isa-isang niligpit ang mga gamit niya sa kanyang bag at isinukbit ito sa balikat. Isang marahang pagtango ang sinagot ni Karina kay Ivan. Nauna si Ivan sa kanya na maglakad. Napamulsa pa rin habang ang kabilang kamay ay nakahawak sa cellphone nito na nasa tenga at para sa kausap. Tahimik silang nasa loob ng SUV ng bintana. Walang may nais magsalita o kahit man lang kumilos. Halos naririnig na rin ni Karina ang ingay mula sa AC ng SUV dahil sa sobrang tahimik nila sa loob. Huminto ang sasakyan sa isang malaking dockport kung saan kitang-kita mula sa loob ng SUV ang nagkakagulong mga tauhan. Nang makababa sila, ay agad na sumalubong ang mga ito sa bintana. Proceed to the office, Karina. Utos ni Ivan kay Karina. Okay po, sir. Profesional na sagot ni Karina at sumunod sa lalaking umalalay sa kanya, patungo sa opisinang tinutukoy ng binata. Hawak-hawak niya ang iPad at inabalan na lamang muna ang sarili habang hinihintay ang pagpasok ng binata. 30 minuto rin ang hinintay ng dalaga bago magbukas ang pinto ng opisina. May mga kasama ito naka-business meeting. Naupo si Ivan sa isang mahabang mesa malapit sa kinauupo ng dalaga. Nakaupo lamang si Karina habang pinagmamasdan ng mga taong nasa loob na nagkakainitan dahil sa error ship out ng cargo. Tahimik na nakinig si Karina at hindi may wasang mapatitig sa tuwing magsimulang magsalita si Ivan. Napahanga muli si Karina sa binata lalo na sa galing nitong bigyan ng bawat solusyon ng problemang dinadaig ng mga taong kausap dito sa meeting. Walang palya. Napirmi ang tingin ng dalaga kay Ivan sa bawat buka ng bibig nito upang sumagot sa mga katanungan ng nasa loob. Nang biglang napakurap na lamang sa gulat ng realidad si Karina dahil sa biglang pagpaling ni Ivan sa kanyang direksyon. Kaagad tuloy na payuko ang dalaga. Nagkunwaring may hinahanap sa lapag. Halos lumipad ang kanyang puso sa sobrang bilis ng kabog nito na animoy hinahabol ang kabayo. Dahan-dahan na napahawak si Karina sa kanyang dibdib kung nasaan ang kanyang puso.
Pinakiramdaman niya ito at mas lalong kumakabog lang ito. Okay, meeting adjourned. Huling narinig ni Karina sa usapan. Isa-isang nagsitayuan ng mga kamiting ng binata. Nang maiwan na silang dalawa sa loob, ay napahakbang sa hindi inaasahan si Karina nang bumaling ang mga mata ni Ivan sa kanya. Dumadagdag pa ang kanyang pusong nagwawala sa tuwa. Sir, may kailangan po kayo? Pilit na pinoprofesyonalan na boses ng dalaga. Napakunot ang noo ng binata na ikinataka naman ni Karina. Ba, bakit po sir? Umiling-iling ito. Just curious. Why are you blushing? Nanlaki ang mga mata ni Karina sa gulat dahil sa narinig. Po? Tinuro pa ng binata ang sariling magkabilang pisngi. You're blushing. You look like a red tomato right now. Nabitawan ni Karina ang hawak na iPad nang ihawak niya ang dalawang kamay sa magkabilang pisngi. Ramdam niya ang pag-iinit nito. Oh my God! Pabulong na react ni Karina. Excuse me po sir. Kaagad na tumakbo palabas ng silid si Karina at naganap ng comfort room. Sa loob ng comfort room may ilang beses na siyang naghilamos upang matanggal ang pamumula ng muka. Ngunit tila hindi ito epektibo at hindi naaalis. Nakakahiya naman. Nakakahiya ka, Karina. Bakit pa ngayon pa talaga? Naiinis niyang sabi sa sarili. Muli siya naghilamos at ganoon pa rin na nangyari. Nakailang beses na niyang sinubukan pakalmahin ang sarili pero wala pa rin nangyari. Iisa lamang ang ibig sabihin kung bakit siya nagkakaganito. Muli na namang nahuhulog ang kanyang puso sa binata na alam niyang isang malaking off-limits dahil sa lagay nila. Nakatitig siya sa salamin at nanatiling nakatitig nang makarinig ng isang katok sa pinto. Napalingon siya at napapunas ng luha. Teka, sino yan? Tanong niya habang muling naghihilamos. It's me rin, Ivan. May problema ba? Kanina ka pa nandyan sa loob. Are you okay? Tanong ng binata sa labas. Nataranta tuloy siya ng bahagya dahil sa pagkarinig ng boses ni Ivan sa labas. Teka, okay lang ako sir. Nag-retouch lang sa dele, patapos na rin po. Pagsagot niya, nagmamadali siyang nagayos at lumabas na parang walang nangyari. Okay ka lang? Bungad kagad ni Ivan sa kanya. Teka, umiyak ka. Ho? Hindi po. Palabas na po sana ako kanina. Ang kaso napuwing ako kaya bumalik po ko sa loob at naghilamos. Pagdadahilan ni Karina, mapanuri ang mga mata ni Ivan kung kaya'y isang peking ngiti ang tinapat ni Karina upang makumbinse itong okay lang siya. Karina, if you have a problem, I'm here to listen. Saad ng binata bago ito maunang maglakad. Tahimik silang sumakay pabalik sa kumpanya. Gulong-gulo na ang puso ni Karina kung bakit kailangan magkaganito pa ang lahat sa pagitan nila. Parehong nakapalapag sa isang maliit na lagayan ng iPad niya at cellphone ng binata nang biglang magbukas ang lock screen ng cellphone ni Ivan at makita ni Karina ang lock screen wallpaper. Si Ivan at isang larawan ng babaeng hindi kilala ni Karina. Maganda ito at mukhang social elite woman. May class at elegante. Mas lalo siyang pinanghinaan nang makita ang pagpasok ng text message na may pangalan pang, Sweetie. Hindi mabatid ni Karina kung bakit siya nakaramdam ng selos kahit wala naman siyang karapatan. Napabaling na lamang siya sa bintana at tumingin na lamang sa kanilang nadaraan ng billboards. Ilan ka na namin po, Karina. Wala naman gagawin na sa kumpanya at hindi rin ako dediretso roon. May emergency akong pupuntahan. Sabi ni Aiba na nagpalinguan kay Karina. Ibaba niyo na lang po ako sa tabi, sir. Mag-taxi na lang po ako pauwi sa amin. Baka po makabala pa po ako sa emergency niyo. Pagsagot niya. No way. Iuwi kita kay Lola Matilda bago ko puntahan ang emergency ko. Ikaw muna. Pagpigil nito. Mukhang nakaintindi naman ng driver at tumango ito sa utos ng binata. Hindi na lamang sumagot si Karina at tinuon sa nadaraanan ng mga mata. Tahimik sila at walang may nais magsalita kahit isa man lang. Nang maihatid na si Karina ay bumaba rin ng binata upang magmano sa Lola Matilda nito.
Natuwang-tuwa na makitang magkasama silang dalawa. Peking ngiti na lamang si Karina habang pinapakinggan ang pag-ship ng kanyang lola sa kanila ni Ivan. Nako, bagay pa rin talaga kayong dalawa. Hindi ko lamang maintindihan kung bakit ba kayo naghiwalay. Nanghihinayang ako sa panahong nasayang. Kung hindi kayo naghiwalay nitong apo ko, malamang may apo na ako sa tuhod noon pa. Tuwang-tuwa sabi ng matanda. Parehong natawa na lamang ang dalawa. Lola Matilda naman, tigilan niyo na nga po kami ni Ivan. Masaya na po kami pareho sa mga buhay namin ngayon. Pagdedepensa ni Karina. Ay sus, ako'y huwag mong pinagloloko Karina. Kailan ka pa ba sumaya ha? Lola naman, maraming salamat sa paghatid Sir Ivan. Papasok na po kami ni Lola Matilda sa loob. Ingat po kayo sa pag-uwi. May ngiting sabi ng dalaga habang inaalalayan sa paglalakad papasok ang matanda. Isang ngiti ang ginawa ni Ivan habang tanawang papalayong bulto ng dalaga kasama ang matanda. Sinigurado niya munang nakapasok na mga ito bago siya sumakay pabalik sa SUV. Nagpahatid siya sa driver sa tambayan nilang magbabarkada. Sa club ng isa sa kanyang kaibigang si Chris, pagkarating niya roon ay agad siyang ginabayan ng mga bouncer patungo sa kinauupuan ng kanyang barkada. Kumpleto ang mga ito, mula kay Chris hanggang sa dalawa pang sina, Candro at Junio. Malalapad ang ngiti ng mga ito nang maupo na siya. Tila ba isang signos na magiging potahe siya ng tanungan ngayong gabi. Drop it guys. Nakasimangot ang sabi ni Ivan sa tatlo. Tumawa mga ito. Nagbukas si Junio ng beer at inabot kay Ivan. Nagalok rin si Candro ng sigarilyo ngunit umiling si Ivan. Wow, toto smoke ka na pala ngayon, bud. Nakangising tanong ni Candro. Shut up. Umirak na sagot ni Ivan. Dude, kamusta ang pagbabalik sa Pilipinas? Balita ko mula kay Mariana. Si Karina Mendoza ang ex-girlfriend mo at sekretaryo mo ngayon. Sabay na nagsingitian ang makahulugan ng tatlo dahil sa naging pahayag ni Chris. She's mad at me. Ani Ivan. Sira, alam ka naman magpa-party siya pagkatapos mong i-ghost na lang. Isipin mo na lang, iniwan mo yung tao sa gitna ng Plaza Boulevard, dude. Umuulan pa yun ha. Tapos bigla ako susulpot. Mag-i-expect na gagapag siya sa'yo pabalik. Umiling-iling si Candro sa sinabi. Agree ako kay Candro, dude. Ilang beses kang tinawagan ni Karina ng gabing yun. Pero pinili mong huwag sagutin. Dahil naduwag ka na, ipaglaban siya. Pagdugtong ni Chris. Kaya nga kung ako sa'yo pare, huwag kang mag-expect na matutuwa siya makita ka. Expect mo na isampa ka niya. Iwan mo ba naman? Napaismid pa si Junio sa sinabi. I know what I did was wrong, okay? Kaya nga ako bumabawi. Pagtatama ni Ivan. At hindi yun sapat. Kulang ang panaluyo mo sa kahihiyan na binigay mo kay Karina. Kaya, taste your own medicine ka ngayon. Tumawa si Chris sa sinabi. Hindi ako sasuko hanggang sa hindi ko na ipapaliwanag ang totoong dahilan ng pagalis ko. Ayun, ganyan dapat. Maging lalaki ka naman ngayon, Van. Kasi, ang Ivan na nakilala ni Karina dati, isang takot lang mula ka na tito. Umaaray na pero, ang bagong Ivan ngayon, hindi na patitinag. Saan ni Junio? Napangiti naman si Ivan sa pahayag ng mga kaibigan. Mula na magkahiwalay sila ni Karina, ay ito na ang magiging karamay niya sa pagiyak at pagbangon. At ngayong handa na niyang ipaglaban si Karina at ang pagmamahal niya para dito. Hindi na siya kailanman magpapatinag. Kung dati hinayaan niyang apakan ng magulang niya ang pagmamahalan nila, ngayon ipaglalaban na niya ito kahit siya muna sa ngayon at wala ang tulong ni Karina na dati namang lumalaban nung siya ang mahina sa kanila. So anong plano mo? Tuloy pa rin ba ang panuluyo? Tanong ni Junio. May improvement pa? Tanong ni Candro. Malalim na napabuntong hininga si Ivan at umiling-iling. Burn! So anong backup plan mo, Ivan? Tanong naman ni Chris. Baka naman kasi taken na yung si Karina.
May boyfriend na. Pagsingit naman ni Yunyo. Masama tuloy ang timpla ni Ivan na bumaling ng tingin kay Yunyo na agad namang nag-peace sign. Ito lang, Ban. Galit siya. At ikaw ang dahilan yan. At kung ako si Karina, hindi ako magpapadala sa panunuyo mo. Bakit? Kasi presence mo pa lang, nakakasakit na. Paano pa kung maniwala sa small gestures mo? Pahayag ng opinyon ni Candro. Sabay-sabay nagkunutan ang kanilang mga noon na naging pahayag ng kaibigan nila. Daig pa nito ang isang love expert kung mag-advise. Mamamotivate kang sumuko. Come on, may asawa akong tao, hello? Dagdag nito. Ganyan na ganyan si Mika, namuntik na kami maghiwalay. Alam niyo bang, kailangan ko pa siyang sundan pauwi sa Capiz para lang makuha ulit ang loob niya. Halos sa kalsada na ako tumira noon dahil wala akong kakilala sa Capiz. Mabuti na lang, mababait ang magulang ni Mika at pinatuloy ako. Ang kaso, halos isumpa naman niya ako. Mabuti na lang at hindi ako sumuko sa amin. Ginawa ko lahat-lahat para na makausap siya. Dumating yun nang makapagpaliwanag ako. Hinintay ko magiging atol. At panalo man o talo, tatanggapin ko. And you end up together? Pagtatanong ni Chris. Yep. Sinubukan niya ulit akong pagkatiwalaan. I never forced her to choose it, but she did it otherwise. Kaya kung ako sa'yo, Ivan, huwag mong ipilit na makuha agad ni Karina o makapagpaliwanag. Bigyan mo siya ng time para ipapatuloy mo ang small gestures para ipaalam mo na kahit ilang beses ka nang iwasan hindi ka papatalo. Sinaktan mo yung tao, Ivan. Umasa siya kaso iniwan mo. Naglaho ka. Tapos ngayon, unti-unti na niyang natatanggap. Bumalik ka naman. Just let her have a choice, man. Saan ni Candro? Natahimik silang tatlo sa naging pahayag ni Candro. Halos lahat sila ay napatigil dahil sa sinabi nito na animoy. Isa-isang tumatago sa kanilang mga dibdib. Nag-iwan niyon kay Ivan ng isang pagkalito. Damdam niyang pinipilit ni Karina na iwasan siya, lalo na ang usapan tungkol sa kanyang paglalaho na lamang na walang paalam. Buong gabi siyang hindi makapag-isip ng maayos dahil sa dami ng bumabagabag sa kanya. Iisa lamang ang alam niya. Walang boyfriend si Karina sa ngayon at may pagkakataon pa siyang makabawi. Kinaumagahan ay maagang umalis sa sariling nabiling bahay. Hindi niya inabalang magpa-drive pa sa driver na kanyang kinuha at siya na lamang ang magdedesisyong mag-drive patungo sa bahay ni Karina. Pagkababa pa lamang niya sa sasakyan ay agad niyang nakita sa labas si Lola Matilda na abala sa pagwawalis sa mga dahon. Bitbit ni Ivan ang binili sa daan na pandesal at kape ay lumapit siya roon upang mapansin ng matanda. Magandang umaga, Lola Matilda. Pagbati ni Ivan. Oh, apo, naku, magandang umaga. Halika, pasok. Pumasok ka rito. Saan nito? Baka sa mukhang saya at gulat. Kay aga-aga mo naman. Hinihintay mo ba si Karina? Nasa loob pa at naghahanda. Isang ngiti ang ginawa ni Ivan nang pumasok sa loob ng bahay. Bumungad agad sa kanyang paningin si Karina, nakakalabas ng kwarto. May batawal pa sa ulo nitong nakapalupot para sa buhok. Good morning. Bati ni Ivan sa dalaga. Sumimango tuloy ito sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Papasok ako. I know. Napadaan lang ako para dalhan si Lola Matilda ng paborito niyang kape at pandesal. Pagdadahilan ng binata. Paggamat kalahating katotohanan at kasinungalingan ang sinabi niya, dahil sa nais lamang talaga nitong isabay sa pagpasok sa kumpanya si Karina. At dahil kailangan niya ng front row reason kaya siya bumili ng pandesal at kape. Inirapan siya ni Karina. Ilapag mo na lang sa mesa, pwede ka nang umalis. Mataray nitong sabi, hindi pa rin nawawala ang pagsimangot. Karina, ikaw talagang bata ka, oh. Nag-effort yung taong pumunta, papaalisin mo lang. Pagsabat bigla ng matanda. Masamang tinitigan si Ivan ng dalaga dahil sa pagsabat ni Lola Matilda. Si Lola naman. Saan ang dalaga?
Ay nako, huwag ka munang umalis, Ivan. Dito ka muna at hintayin ng matapos itong si Karina sa paghahanda. Sabay na lang kayong pumasok. Napasinghap ng wala sa oras si Karina dahil sa sinabi ng matanda. Lihim namang nagsaya si Ivan lalo na't alam niyang siya pa rin talaga ang manok ni Lola Matilda para sa apo nito. Lola Matilda, may taxi? Ay, hindi ka magta-taxi. Sayang pamasahe. Nandiyan na nga si Ivan. Ako, ikaw na bata ka. Tigilan mo yung pag-iinarte mo at nakakapangit yan. Si Lola naman. Ano na lang sasabihin ng mga empleyado niya? Na nilalandi ko yan. Nako, Ivan, magpasensyaan mo na itong kaarya ng apo ko. Bumaling ang matanda kay Ivan. Wala po yun, Lola Matilda. Ngumiti siya dito at bumaling naman ngayon kay Karina na nakasimangot. Sumabay ka na sa akin at saka may pupuntahan tayo. Hindi ako sa kumpanya papasok. At mas kailangan ko ng sekretarya ko sa pupuntahan ko ngayon. Biglang kumunot ang noon ni Karina sa naging pahayag ni Ivan. Saan mo naman balak pumunta ngayon? An emergency meeting with my business partner. Kaya kailangan kong nandun ka para sa MOM ng meeting. Minutes of the meeting? Hindi ba private talk? Karina, just go with me, okay? No more blah blah blah. Pwede ba? Napahilot na sa kanyang ilong si Ivan. Fine. Sekretarya mo ko, kaya wala akong choice kundi ang umuo. Umirap pa ang dalaga. Ganyan. O siya, maiwan ko muna kayo. Maghahanda ako ng kape. Nagkape ka na ba, Ivan? Pagsingit ng matanda. Naku, hindi pa nga la. May ngiting sagot ni Ivan. Patabog namang naglakad papalik sa silid si Karina at pabagsak na isinara ang pinto. Napailing na lamang si Ivan sa naging asta ng dalaga. Kilala na niya ito at gano'n iyon lalo na kung nagtatampo o naiinis. Alam niyang galit talaga at ayaw ni Karina sa kanyang magtrabaho at siyang may pakana at makuha ito bilang sekretarya. Nung mabasa niya ang mga pangalan ng aplikante, ay hindi siya nagdalawang isip na si Karina agad ang tanggapin at pinadahan niya ito sa pinsang si Mariana. Eksaktong alas 8 na sila umalis. Nakahalukip-kip si Karina habang nakaupo sa passenger seat ng sasakyan ni Ivan. Hindi siya kinikibo ng dalaga at focus na focus ito sa daan na nakatingin na, daig pang binata na nagmamaneho sa sasakyan. Sa kalsada ka tumingin, baka mabunggo tayo, sir. Saan nito nang hindi siya tinitignan? Karina, pwede ba kitang makausap? Nag-uusap na ho tayo. Pilosopo nitong sagot. Isang malalim naman na napabuntong hininga na gawa ni Ivan. Imbis na mainis, ay napatangu-tango na lamang siya. Can you be serious? Kahit ilang minuto lang, Karina. Gusto kong magkausap tayo ng seryoso. At hindi yung papalagpagin mo ko. Malalim na napahugot ng hininga ang dalaga bago siya nito balingan ang tingin. Sige, ano bang pag-uusapan natin? May bahid na inis sa boses ni Karina. Halata na ang galit nito na pinigilan lamang ng dalagang tuluyang sumapog. About us. Hindi makapaniwalang natawa ang dalaga na inasahan na ni Ivan na magiging reaksyon nito. At ano? Anong about us? Walang tayo. Foul play lang yun sa atin, Ivan. Tulog ka pa ba? Nagkape ka naman sa amin ah. Sa pagkakatanda ko, walang tayo. Isa lang yung malaking pagkakamali na kailanman. Pinagsisisihan kong nangyari pa. Kaya magtigil ka. May lalim ang galit na tono ni Karina. Karina, please. I want to sort it out, to explain. Explain? Explain mo mukha mo. Ayoko nang marinig yung paliwanag mo. Mabulok ka na lang dyan. Pagputol ng dalaga sa sasabihin pa ni Ivan. Let's keep ourselves professional, sir. I don't mix business and pleasure. Sana kayo rin. Nag-iwas ng tingin si Karina at sa kanilang nadaanan ng mga mata kahit sumakit na ang leeg niya sa hindi nito paglingon sa gawin ng binata ay hindi niya iyon inalintana. Huwag lamang silang magkakatitigan muli. Maya-maya pa ay pumarada ang sasakyan sa isang warehouse.
May mga cargo tank roon kung saan nilalagay ang mga produktong siniship out palabas sa bansa. Bawat cargo tank ay may mga logo ng mga kilalang kumpanya. Magandang umaga, Mr. Ariston. Mabuti naman po at nakarating kayo. Isang lalaking naka-business suit ang lumapit sa kanila at bumati. Bumaling ito kay Karina. Isang tipid ng ngiti lamang ang ginawa ng dalaga sabay iwas agad. Dumating na ba sila? Propesyonal na tanong ni Ivan habang abalang inaayos ang suot. Tumango ang lalaki at inilahad ng kamay sa kanilang dadaanan. Habang naglalakad sila ay panay ang sulyap naman ni Ivan sa dalaga. Chinecheck niya ito kung okay lang ba o nakasunod pa rin sa kanila. Sa meeting room, ipinakilala ni Ivan si Karina bilang sekretarya at agad nagsimula ang usapan. Tahimik lang si Karina at abala sa paglista para sa minutes of the meeting. Ngunit hindi na mapigilan ang sarili na sulyapan si Ivan. Napansin niya ang mapupulang labi nito at halos mawalan siya ng focus. Nagtagal ang meeting ng halos 2 oras at pagkatapos ay silang dalawa na lang ang naiwan. Are you hungry? Tanong ni Ivan. Napalunok si Karina at nauutal na sumagot. Hindi pa. Pinilit siyang utusan ni Ivan na kumain. Kaya wala na siyang nagawa at pumunta sa pantry. Pagbalik niya, ay tinuloy ang trabaho hanggang matapos ang mga susunod na meeting. Pag-uwi nila bago bumaba si Karina, nagsalita si Ivan. Karina, please, spare me a small time. Nagpaliwanag siyang tungkol sa nangyari noon, na hindi siya bumaba ng sasakyan noong gawing iniwan si Karina dahil natakot sa banta ng magulang niya. Mahal na mahal kita rin. Wika ni Ivan. Alam kong huli na ako pero gusto kong itama ang pagkakamali ko. Tahimik lang si Karina. Umiiyak habang pinakikinggan siya. Sa bahay, kinausap siya ng Lola Matilda at pinalalahan ng hindi mali ang magmahal muli. Kung siya pa rin ang mahal mo, bakit hindi mo pagbigyan? Wika ng Lola. Tumango-tango si Karina. Isang matamis naman ang ngiti ang ginawa ng matanda. Nag-ayos muna ng sarili si Karina bago lumabas muli sa bahay. Kaagad siyang napansin ni Ivan kung kaya'y lumabas rin ito sa sasakyan at sinalubong siya. Hindi na nito natapos ang sasabihin ng isang mahigpit na yakap ang ginawa ni Karina sa binata. Binuhos niya lahat-lahat sa yakap na iyon. Umiyak siya hanggang sa maramdaman niyang gumagaan na ang lahat sa kaloob-looban niya. I miss you, Van. I miss you. Hindi ko kayang magalit sa'yo kahit na iniwan mo ko. Ginagawa ko lang yun bilang coping mechanism ko. Natanggap ko ng hindi na ako. Akala ko, ipinagpalit mo na ako. Hagulgol na sabi ni Karina. Marahang kumalas sa yakap si Ivan kay Karina. Pinunasan nito ang luhang nagkalat na sa mukha ng dalaga. Umiling-iling ito at kumiti. Hindi yun mangyayari. Nangako ako na ikaw lang ang babaeng pakakasalan ko, di ba? Hindi ako babali sa pangakong yun. I love you more than my own life. Baligtadin man ang mundo ngayon rin. At dalhin man tayo sa ibang dimensyon. Ikaw pa rin ang hanapin ng puso ko, ha? Mas lalong nag-unahang umagos ang luha ni Karina. Please, my love, stop crying. Hindi na ako aalis. At hindi na ako magiging duwag para sa atin. Mahal na mahal kita, Karina. Magalit man ang iba, wala tayong pakialam. Marahang pinataka ng halik sa noo si Karina ni Ivan. Napapikit na napakapit sa braso ng binata si Karina at tinamnam ang init ng pagmamahal nito na mas lalong nag-alab ngayon. Makalipas ang 5 taon, magkaraan ang kanilang pagkakabalikan na isang masayang pamilya na sila at may paparating na supling. 3 taon nang kasal si Karina at Ivan. Nagpatuloy sa pag-aasikaso si Ivan sa kumpanya nito at si Karina naman ay sa bahay na lamang upang alagahan ang sarili at pata sa kanyang sinapupunan. Inabot ng ilang taon bago sila muling nagkita. Kamuntikan pang hindi.
Kung hindi naisipan ni Karina na mag-apply sa kumpanya ni Ivan, ngunit ang pinakamahalagang parte noon ay ang magsama silang muli. Tugtungan ang kwento ng kanilang pagmamahalan na hindi natapos at ngayon magpapatuloy muli. Are you good? Tanong ni Ivan, gabi na iyon at patulog na silang mag-asawa. Marahang hinahaplos nito ang umbok ng tiyan ng kanyang misis. Sumisipa lang siya ulit. Tuwang-tuwa yata makita ka na naman. Late ka yata ngayon. Marahang boses ni Karina. Ang daming inaasikaso sa shipping company. Left and right. Hinalikan ni Ivan ang noo ni Karina bago muling magsalita. Don't worry, love. By next week, I'll be working at home. Sinabi ko nang dito na muna ako. Lalo na't malapit na ang kabuanan mo. Ayokong iwan kayo ni baby dito. Alas hindi nga ako makapag-focus sa opisina kakaisip sa inyo. Baliw talaga to. Sa dami ng maids dito. Walang mangyayari sa amin. Kahit na, gusto kong ako mag-alaga sa mag-ina ko. Kaya no choice ka. You are stuck with me forever. Naglalambing na sabi ni Ivan. Ay sus. O sige, stuck like a glue. O yan, supported ko na ang pagiging clingy mo. Biro ni Karina. I love you. I love you, baby. I love you, love. Excited na kami ni Mommy. Marahang paghaplos ni Ivan sa tiyan ni Karina. At muli na namang nakaramdam ng pagsipa sa tiyan ni Karina. Kung kaya'y natawa na lamang ang mag-asawa dahil sa daily night routine ng kanilang baby. Magayakap silang natulog matapos na nagparamdam ang kanilang anak. Thank you, Ivan. Mahal na mahal ka namin ni baby. Bulong ni Karina kay Ivan. Mas mahal ko kayo. Huwag ka nang kumontra. Mas humigpit ang pagkakayakap ni Ivan sa kanyang mag-ina at muling pinatakan ng halik sa noo si Karina. Second chance is real. Basta sa tamang tao, walang tamang panahon. Dahil lahat ng mangyayari at nangyayari ay isang malaking palaisipan. At walang masamang magmahal ng paulit-ulit. Hindi yun masama. Second chance are rare to be given. But if it's given to you, don't waste it. And use it wisely and genuinely. Dahil sa huli, love will never leave. It will stay as long as we want it to. Wakas.